Sabi ng lola ko, 'pag yung bahay daw pinapasok ng pusang nasa kalye, mga hayop, gano'n, alam nilang safe sila doon, mabait yung taong nakatira dun. So here's a day in a life as an on-call cleaner. First time kong pumunta dito sa Taguig. Madalas kasi ang pinapapunta kong cleaner ay si Baby Jane at saka si Jomar, since may service nga sila na motor at para sa akin malayo to kapag nag-commute ako. And masyado rin namang mahal kung nag-joyride ako at saka nag-grab. So ito ang concern ni client, bale siya lang ang nag-book pero wala siya dito. Kaya ganito yung sitwasyon ng bahay, may mga pusang ligaw na pumapasok sa loob ng bahay para matulog, maglaro, kaya pinapakain na lang sila ng may-ari. And meron ding dialysis patient. So, sa mga makakanood, please don't judge po. Ginamitan ko lang to ng top. Habang hinihintay ko sila Baby Jane, binabad ko muna itong inodoro at saka yung lababo. Bali kasama ko si Alex nito, inuna muna namin yung harapan ng bahay. Tinanggal yung mga lumang damit, mga basura, basta halo-halo na siya. Sabi nga ng client, akala ko mga matatanda na yung darating na maglilinis dito. Mga bata pa pala, buti kaya nyo no? Hindi ko nga alam saan kayo nakita ng anak ko. Ang bait kaya ng client, sabi niya, okay pa ba kayo? O tama na yan, sa susunod na lang, baka pagod na kayo. Tapos kada oras, gusto niyo merienda? Ano, gusto niyo soft drinks? Anong gusto niyo? Milk tea, prop? So ito, break time namin, lunch break muna. Bumili na lang ako ng ulam sa karinderya dahil may baong kanin sila Baby Jane. Kapag nagtatrabaho talaga minsan, mahirap kumain ng sobrang busog. So after namin kumain, si Baby Jane naka-assign yan sa kusina. Si Jomar nasa ilalim naman ng kusina para mag-pest control. Paano mag-pest control? Pinapatay yung ipis, binabaygunan. Kung makikita nyo sa video, pinausukan. Kasi hindi na namin alam kung paano sila papatayin. Pero nawala naman sila pagka uwi na. Bago kami umuwi, chinek namin ilalim ng lababo kasi sabi ko kay client, kailangan talagang itapon lahat ng nasa lababo, walang ititira kasi kung gagamitin pa nila yung mga kawali doon, sobrang infested na parang baka magkasakit na pag ginamit pa yun. Minsan din kasi walang tubig sa lababo, sa buong bahay, kaya hindi rin sila nakakapaghugas ng pinggan, kaya paper plate na lang yung ginagamit. Minsan mahina yung tubig. Habang nasa loob sila, kami inuna na namin dito sa harap at saka likod ng bahay. So, pinala na lang namin yung mga lupa, may mga tiles, bato, para ba malinis lang tignan. Tas winalisting-ting na rin namin. Bali MWF yata o yung pick up ng basura, pero sabi araw-araw naman daw tuwing umaga. Mas maganda kasi kung umaga-gabi yung pick up ng basura kada city, no? Ganon din ba sa inyo? Pagkatapos namin maklear dito, akala namin okay na, pero nga tuwing umaga lang yung kuha ng basura, so lahat ng mga naipon naming basura sa loob ng bahay, natambak lang din ulit dito sa harapan. Pero uunti-untiin daw yan para mapatapon. Kasi sabi ko, kung hindi talaga yan parang bibigyan ng oras para mapatapon, ikakalat ulit ng pusa, ipapasok ulit sa loob ng bahay. So, pag nalinis yan, ganyan talaga ang itsura niyan. Pero nung umuwi kami ng gabi, punong-puno yan ng plastic bag. So, yun, sabi ni client, lahat naman ng pwedeng itapon, itapon na. Lahat ng sa tingin kong hindi na mapapakinabangan. Pero yung mga documents, yung may details nila, ilagay lang sa isang plastic. So, sila Baby Jane, tinatapos na yung CR kusina sala. Kami ni Alex nandito naman sa kwarto. Pinilian ko lang yung mga dapat itapon at hindi. Yung mga details, litrato, mga ID, mga gamit sa school na pwede pang mapakinabangan, stop toy, at kung ano-ano pa. Mga damit na hindi pwedeng itapon, naka-plastic bag, tas nakalagay lang din sa iisang lagayan. For more details po pala, you can message me sa Viber 0927-227-5663. Bawat bahay talaga na napupuntahan ko, may natututunan ako, iba't ibang experience. Kaya pag pumasok tayo sa isang bahay, wala tayo karapatan mag-judge kasi hindi natin alam kung ano yung pinagdadaanan ng bawat isa.